Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa. Philippine Coast Guard bibili pa ng 30 malalaking patrol ships para gamitin sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sinabi ng Philippine Coast Guard nitong Martes na kailangan nila ng 90 billion pesos para makabili ng 30 flag-bearing ships, dahil sinusubukan nitong palakasin ang kapasidad nitong magpatrolya sa West Philippine Sea, sa pagdinig ng budget ng Senado sa Department of Transportation at mga attached agencies nito. Sinabi ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abo, na ang mga barko ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 3 billion pesos bawat isa. Kailangan nating dumami ang mga floating asset ng Coast Guard para makapagsilbi sa bawat regional office na mayroon tayo, aniya, at idinagdag na ang 90 billion pesos ay isang modest na pagtatansya. Kailangan natin ng pondo para makapagtatag ng mas maraming Coast Guard base at syempre, kumuha ng mga asset at pasilidad para sa sarili nating mga tao. Sabi pa niya, ang 15 regional office ng Philippine Coast Guard ay nangangailangan ng humigit kumulang 2 malalaking barko bawat isa upang maisagawa ang kanilang mga operasyon. Ang Coast Guard ay mayroong 28 na malalaking barko at higit sa 500 na maliliit na bangka. Sabi ng Philippine Coast Guard, tinanong ni Senador Sherwan Gatchalian si General Abo kung gaano kalaki ang kailangan ng PCG para gawing mas epesyente at mas kagalang-galang ang kanilang mga operasyon, na binabanggit ang mga tensyon sa dagat sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng panukalang 2024 National Budget, ang PCG ay inilaan ng budget na 24 billion pesos, na ang mga kumpidensyal na pondo nito ay hindi na bago mula noong 2009 sa 10 million pesos. Itinutulak ng mga senador na dagdagan ang budget ng mga ahensya ng depensa para mapalakas ang seguridad sa dagat ng Pilipinas. Nauna nang sinabi ni Senator Hontiveros na ang PCG ay dapat makakuha ng aabot sa 600 million pesos na intelligence funds, upang matulungan itong hadlangan ang pananalakay ng China sa pinag-aagawang karagatan. Nangako si Senate President Juan Miguel Zubiri na susuportahan ang mga kinakailangan sa pagpopondo para sa PCG at Armed Forces of the Philippines, kung ito man ay confidential, intelligence funds o pondo na magbibigay sa kanila ng tamang kagamitan para sa kanilang mga pangangailangan sa West Philippine Sea. Mukhang unti-unti nang natatauhan ang ating mga senador na kailangan talaga nating palakasin ang ating Coast Guard at AFP, para mabantayan ang ating mga teritoryo laban sa ilegal na panghihimasok ng ibang bansa. Dahil kapag ganito pa rin ang ating puwersa at konti pa rin ang ating mga barko na nangpapatrolya at nagbabantay, patuloy pa rin tayong papasukin at sasakupin ng China sa West Philippine Sea. Sa susunod ko pang video, pag-uusapan pa natin ang iba pang tungkol at balita sa ating hukbong sandatahan ng Pilipinas. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.